na. Isa po, mainit-init pa. Oh. Mukhang pinayagan na po Ba? na makalabas Yay! Ay, nako. Yun yung mga supporter, ano ha? Yan po, ang breaking news natin. Senador Marcoleta yan. Makalabas? How we wish. Hindi pa ba? Hindi po pa. eh. Naku naman. Hindi po Senador Marcoleta, kundi former Senator Bong Revilla. Aba, Yung pinayagan siyang maglagak ng piyansa. Yes. Ayun. Ang latest natin, nag-file na ng naglagak ng piyansa eh. Malaki-laki din isang milyon din ang ata mahigit. Oo, 1 milyon. Oo. Ayan. Anong tawag ito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Ano ha? Senador Bong Revilla. Pero hiwala yan no? Na kaso. Oo. Ano din? Third division ha? Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. O, kunyari, Parang doon bumabagsak ata kay... Ewan ko kung totoong rap. Pero ako naman naniniwala eh. Bakit lahat nandun eh, di ba? Kasi yung iba nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan. Nakapag-uwi. Dapat live yan, parang ganon? na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede, no? Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko meron pa ngayon. Pagka nag-raffle ng kaso doon, may iniimbitahang Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, napunta sa isang division, mag-i-inhibit. Ganon. Raffle na naman. Mag-i-inhibit na naman. Hanggang mapunta dun sa... Talagang dapat niyang puntahan. Hindi, nag-inhibit kasi baka nakakilala, etc. Hindi eh. Magkano ba piniyansa? Mahigit 1 milyon. Ayun. Pagpunta ng Cavite, pauwi na. Ay, malamang. Swerte naman. Kaya kahit paano masaya-saya po ang ngiti kasi naman, ni Senador Bong Revilla ngayon. Hindi pa naman ko napailan ka ng kaso, guilty na kagad, di ba? Totoo. Ikaw ililitisin pa eh. Kaya nga, bagamat ito, naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang nito eh. Ang abogado dito sa ating palatuntunan. Ayun nga, At ine-expect ka nila, dapat bago pa mag-SONA, payagan na ito eh. Di ba? Mukhang tinimingan na after SONA kasi baka gawing batikos eh. Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng third division, bakit siya napahintulot o mayroon tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan mo dyan, nung diniscuss natin yan, lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... tinatanong siya ng Sandigan Bayan. Ikaw ang testigo? Yes, opo. Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Parang 92 million lang ata daw. Ikaw, magkano? Nakuha mo, almost 1 billion. Paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Yan po. Tingnan natin, mamaya meron tayong follow-up report ukol sa bagay na yan, kung ano po ang mangyayari. Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina? Mag-ina po ito. At seryoso din pala, Senadora Laurel Legarda at Congresswoman Lian Libiste. Nelson, ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Laurel Legarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay... Ghost electricity daw eh. Yan. May yung Solar Philippines. Solar, pero hindi daw nakapag-produce ng elektrisidad. Hindi nakapag-deliver daw. Nako po. Yan ay kumpanyang pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito sumailalim sa preliminary investigation ng ombudsman. Alam mo naman sa ombudsman, kahit na kapiranggot lang na ebidensya o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila. Sabi yun, kahit mapanaginipan lang nila. Ganyan kakapangyarihan ng ombudsman. Papailan nila ng kaso. Ang problema, kung plunder na naman ito, wala po itong... Piyansa na naman. Yes. Makukulong po si Senador Laurel Legarda.
Naku po. Mababawasan na naman yung mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala, no? Hindi ba? Oho. Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ano man tawag doon? Cabral files. Ni Cabral files. Oo nga pala, may kopya pala sa nun. Tigil na yung kanyang pagsasalita na ba't hindi nyo imbitahan Oho. si Congressman Garjola. Yan, no, suki niya yun eh. At saka yung mga taga Batangas. Tigil na yan. Oho. Tigil na. Gusto mo ba mapakinggan si Ombudsman Boying Sige, Rimulya? tingnan natin kung seryoso siya. Ano, wag ka pipikit ha. Panoorin mo rin ang Okay, ano. okay. Kasi parang Tingnan gusto mo natin. pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita ang mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin Total, katapusan naman eh. ng buwan. Oo. Yan. Oh. Boying Rimulya, Ombudsman. Kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste kay Loren. Kasama siya, siya kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba mayroon tayong mga ghost projects na tinitira. Dito, ghost electricity. Itong solar na to, na dapat pinroduce at inaccomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga. Ayun, Nelson, ang Sigurado. pahayag. Sa tinig niya at sa himig ng kanyang pananalita, sigurado na yan. Mukhang inaral doon na lang mabuti. Kasuhan nyo na. Pailan nyo na ng kaso. Ibig sabihin nito, Jen, baka mauna pang makulong ang mag-inang Legarda at Leviste kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi, mas lutong-luto yung isa eh. Alin? Patong-patong yun, isa. Kaya nga, Sa speaker. pagka patong-patong, matagal yan. Pile? Matagal. Ganun ba? Pag-aaralan mo, ang daming kaso, di ba? Mga abutin pa ng 10 taon yan bago ma-file. Kasi patong. Samantalang, halimbawa, yung kay Senador Marcoleta, isang ano lang yun eh. Isang kaso lang, madali lang. At walang masyadong ebidensya, file ka agad yun. Ganun ba yun? Dito, araw, hindi mo na kailangang i-subpina ang araw dyan. Oo nga Baka naman. ituturo mo lang, may ebidensya ka na eh. Saan kinuha yung solar? Diyan po, Your Honor, sa araw. Sa araw, tinapatan nung Ate, guilty, Your Honor. Pakaswerte naman yung isa. Kaya no? yung isa, patong eh. Oho. So matagal pa yan. Kaya mauna pang mawala itong, tsaka Sa'yo, mauna pa makulong yung mag-ina kaysa sa... sa tingin ko, kasi una, meron din namang impeachment eh.
Ibig sabihin, mas magandang ganun. bawasan So, yung mga tao doon. Oh, bagay, Oo. no? Kay Senador Marcoleta, yun mukhang sabi na impeachment talagang dahilan niya, kaya yung siya ipinakulong. Day one ng impeachment sa kinulong, di ba? Yun na nga, oo. Oo, hindi naman maaalis ng lahat na mag-isip ng gano'n, di ba? Totoo. Kasi, yun ho talaga ang nangyayari. Oho. Biruin nyo. So, Naisip pa nila yan. grabe, no? Well, sabi nila, inaral daw na lang mabuti. Tsaka kung pangkaraniwang tao daw, Nelson, hindi nila maisip na yung ganung Ay, pangyayari. hindi. Oo, kaya nga Talagang sila lang. superhuman sila eh. Oh, Oo. superhuman ba yun? Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay. Iba. Buong Oo. yung lixing ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Oo. Ito nga July, matatapos na eh. May katapusan eh. Yung pa kayang August, di ba? May katapusan din yan, August 30. Sino kayo maunang matatapos? Ay, nako, yun ang pangalawang Meron pa? breaking news. Meron pa? Oo,